Hello, mga ka-IT! Okay, so for today, explain natin mabilisan lang yung IPv4 address format. Okay, mga ka-IT? So, sa IPv4 address format, okay, it composed of 32-bit address. Okay, papakita natin ulit bakit 32-bit address. Tapos, yung formatting ng IPv4 address natin is from 0 to 255 lang. Other than that, pag 256, 257, walang ganong klaseng IPv4 address. Tandaan nyo, 0 to 255 lang. Tapos meron tayong parang positioning ng IP address. Meron tayong first octet, second octet, third octet, fourth octet. Naririnig nyo yan sa real world. Kapag nagko-configure, nagsasubnetting kayo. Yan. Papakita natin kung saan sila. Okay? So, let's say for example, meron tayong IP address na to. 192.168.10.254. Okay? So, itong klaseng format na to, ito yung tinatawag nilang dotted decimal notation. Okay, ito yung klaseng format na sineseparate siya using dot. Okay, so ito, i-convert natin siya into binary. So sa previous video natin, nakikita natin paano mag-convert from decimal to binary and binary to decimal. Napaka-importanting skill to para maintindihan nyo yung subnetting VLSM. So kung i-convert natin itong 192.168.10.254 na to, yung 192 is equivalent to this binary. Yung 168 equivalent sa ganitong binary. Yung 10, ang equivalent niya is ganitong binary. And yung 254, ito ang equivalent niya is ganyang binary. Ngayon, kung susundan natin yung classful subnet mask niya, mamaya papasadahan natin yung classful subnet mask. So, dahil 192 siya, class C siya, /24 siya, subnet mask. Pag sinabing /24, tandaan nyo palagi may mga terms na ginagamit sa network engineer. Pag sinabi, anong subnet mask yan? /24, /28. Pag ito naman, pag /24, ibig lang sabihin niya, yung first 24-bit niya is all ones. Which is ito, total of 24 na 1 bit. Then, the rest is 0 bits. Okay? So, mapapansin nyo mga ka-IT, yung IP address in binary. Okay? Kung bibilangin nyo yung binary bits na yan, 32-bit lahat yan. Kaya sinabi nila na IPv4 address composes of 32-bit address. So, yan ang ibig nyo sabihin sa 32-bit address na yan. Okay? So, yung first octet natin, tatandaan nyo, ito yung pinakaunang IP address bago yung dot. Yung second octet, yung pangalawa. Yung third octet, yung pangatlo. Fourth octet, yung pang-apat. So, pag sinabi, ano yung third octet ng 192.168.10.254? Siyempre, yung volume 10. Okay? So, kung mapapansin nyo mga ka-IT, sineparate natin yung IPv4 address na yan into two. Network portion and host portion. Okay? So, may network bits tayo and host bits. Pag narinig nyo yung network bits, ibig lang sabihin, all ones. Okay? So, tatandaan nyo rin mga ka-IT, sa subnet mask natin, laging nauuna yung 1 bit bago yung 0. Okay? Yung host bits natin, laging yung tatandaan, all zeros. Pag network bits, all ones. So, sa particular example na to, yung subnet mask natin na /24, ibig sabihin yung /24 na yan, 24-bit na all network bits. Okay? So, ito yung IPv4 formatting natin. 192.168.10.254. So, based sa subnet mask na /24 na yan, yung 192.168.10, yung all ones kanina, okay, yan yung tinatawag nating network o yung prefix. Tapos yung 254 naman, ito na yung host portion natin. So mga ka-IT, bibigyan ko kayo ng analogy. Paano yung network? Paano yung host portion? Isipin nyo nasa isa kayong classroom. Ang classroom ninyo, section red siya. Which is parang nakikita nyo sa image na yan. Yan yung network portion natin. Yung 192.168.1. Okay? /0. .0/24. Yan yun. Isipin nyo, yan yung buong classroom. Okay? Yan yung network. Ang host natin, ang mga host natin mga ka-IT, ito yung mga estudyante. Meron tayong si 1.3, si 1.5, si 1.4, si 1.6, and so on and so forth. So, ganyan ang analogy, yung network portion and yung host portion. Yung network, siya yung buong classroom. Yung host portion, siya yung mga nasa loob ng network. Okay? So, yung formatting natin, say parang ganito, 192.168.10.254, ito yung IP address na walang subnet mask. Okay?
May isa namang formatting, sinasabi nila na CIDR notation. Lagi nyo tatandaan mga ka-IT, pag CIDR notation, isipin nyo, slash. Okay, so, yung formatting nito, 192.168.10.254/24. Ito yung formatting na CIDR notation. Pag sinabi naman ng teacher ninyo or ng professor ninyo, ilagay mo yan sa dotted decimal notation. Ito naman ibig sabihin ng dotted decimal notation. From slash, i-convert mo lang siya into dotted decimal. So, paghihiwalayin natin sila gamit ang dot. So, ito yung dotted decimal notation. Okay? So, classful network mga ka-IT, isa rin to sa lagi yung tatandaan mga ka-IT. Sa IP address, ma-identify natin ang IP. Okay, based sa class nila. Class A, Class B, Class C, Class D, Class E. Paano natin malalaman na ang IP address is member ng Class A? Yung first octet ng IP address, nag-i-start siya from 1 hanggang 126. If ever ganyan ang IP address mga ka-IT, ang default na classful subnet mask niya is 255.0.0.0. Yan yung subnet mask niya by default. Okay? Kung i-convert naman natin siya into CIDR notation, tatandaan nyo, pag CIDR notation o yung CIDR, convert lang natin siya into slash. Okay? /8 siya. Sa class B naman, para malaman natin ang IP address is class B, nag-start siya from 128 hanggang 191. Pag ganyan ang IP address ninyo, ang default subnet mask is 255.255.0.0. Convert natin into CIDR notation, /16. Yung 255.255.0.0 and /16, tandaan nyo mga ka-IT, pareho lang yan. Okay? Nag-iba lang sila ng format. Okay? So, sa Class C naman natin mga ka-IT, pag nag-start siya sa 192 hanggang 223, Class C siya. Pag ganyan, yung subnet mask natin, by default, yung classful subnet mask natin, 255.255.255.0, yan yung formatting ng dotted decimal notation. Okay? Ko-convert naman natin siya or kung papalitan natin siya ng formatting into CIDR notation, ito ang katumbas niya, /24. Ang class D mga ka-IT, hindi ito ginagamit sa mga end devices natin. Hindi natin siya kino-configure. Yung class E naman natin, yung 240 hanggang 255, o ito yung sinasabi nilang parang experimental range of IP address. Ito mga to, walang classful subnet mask. Okay? So, paano naman yung IP address na nag-i-start sa 127? Okay? It may special purpose itong IP address na to. So, mapapansin nyo mga ka-IT, di ba? Minsan sa web hosting, meron yung mga local host, yung 127.0.0.1. Ibig lang sabihin nun, yung nag-i-start sa 127, tawag natin dito is loopback IP address. Okay? Ginagamit natin to para ma-test yung hardware capability, particularly yung network adapter, na minamake sure natin na nag-work siya or nagpa-function siya properly. So, kapag tingin nyo parang may problem sa network, pwede nyong iping yung 127.0.0.1. Okay? Piniping niya yung sarili niya. Chine-check niya na nagpa-function siya as expected. Okay? So, pag mag-fail yan, double-check niyo yan. Pero, most of the time, dapat successful ang ping test natin ng loopback IP address. Okay? So, napakabilis lang na explanation to mga ka-IT. Hindi na tayo masyado naging technical dito and hopefully may natutunan kayo. Yung formatting, pag sinabing dotted decimal notation, and yung CIDR notation, lagi nyo tatandaan yung binanggit ko kanina. Yung classful IP address, okay? Malalaman nyo anong class ba siya. Class A, Class B, Class C, Class D, okay? Or Class E, okay? Tapos, kung yung formatting na IPv4 address niya, hindi siya lalagpas ng 255 hanggang 0 to 255 lang siya. So, hopefully may natutunan kayo mga ka-IT and abangan nyo yung next video natin, exercise naman. Okay?